So, mag-start na po kami po ang faith group. So, tungayan nyo po ang kwento ng isang mananampalataya na sa hirap ng buhay at tulak ng mga kapatid at nanay. Siya po ay napilitang iwan ng gawain, nagsakripisyo, pero nanindigan at nakita ang kalooban ng Panginoon. Wow. Lalabas niya no. Anong nakarap? Ngib. Sila naman yung taya. Ang ngibit. Panginoon! Nais ko maglingkod at magtapat pa sa iyo. Pero Panginoon, hindi ko nais ang aking sitwasyon. Pero Panginoon, pinagtitiwalaan kita. Sa kabila ng katapatan mo sa aking buhay. Sa biyaya mo, Panginoon, iingatan ko ang iyong salita. At babaunin ko yung mga payo ng aking pastor. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, naninigtod ako, Panginoon, samahan niyo po ako. Tulungan niyo po ako sa aking pasya. Ngibe, anak. Ilang beses mauulit ang gusto sa'yo na kailangan mo lang pumunta ng Manila para magtrabaho. Becky, nauwi ang kapatid mo, nagbuntis ng maaga, na dapat sana siya yung tutulong sa amin para makapagtapos sa pag-aaral ng kapatid mo. Kaysa napunta ka dyan sa simbahan nyo, maghapon hanggang gabi. Ano ba yan? Buti sana kung meron kang kinikita dyan. Wala naman, di ba? Ano naman, Ngibe? Pumunta ka pa ng Maynila, makapagsakan na lang kami. At makaahon-ahon naman tayo sa kalagayan natin dito. Oo nga kuya. Sundin mo lang po si nanay. Ang hirap po tumigil sa pag-aaral. Baka kung ano po sabihin sa akin ng mga kaibigan ko. Hay nako, Ngibe. Wala na sila nasabi. Pangalan yan. Hindi talaga si Gerald. Hindi alam yung patubig na hindi pala alam din sa Napala po, Pastor. Yung pinaalam ko po nakaranas sa inyo. Bala ko po kasi sanang lumuwas ng Maynila eh. Kasi po, Pastor, hindi naman po lingit sa kaalaman ninyo po, di ba? Yung problema ko sa pamilya ko, lagi po akong pinagbubuhangaan ni Mami. Baka pwede po akong lumuwas. Basta brother Ngibe, huwag mong palilimutan sa mga payo na bibigyan. Lalo na sa Maynila, napakarami tukso dun. Oo, maganda ang lugar ng Maynila, maraming oportunidad. Pero maaaring ikaw ay ilayo ng kaaway natin para sa Panginoon. Tatandaan mo kung ano yung mga sinasabi sa Biblia. Hindi ko nais gawin to eh. Pero kasi bilang. Pero pangako, Panginoon, sa biyaya mo, babaunin ko yung salita at yung sinabi ni Pastor. At maghanap kaagad ako doon ng Baptist Church. Patat niya ako. Sa tanggol. Sa Maynila. Yung mga sinasabi nila.
Ang laki ng building dito sa Maynila. Napakaingay. Dito na marinig sa sobrang ingay. Umuwi ito sayang. Ang box. Oy, Ibe! Oh, sir. Ikaw ba yung bagong empleyado namin? Opo. Siguro naman na-orient ka kung anong kalakaran dito sa kumpanya. Opo. Gawin mo kung ano yung pinapagawa ko. Kung kailangan mong manipulahin para lumaki ang kita ng kumpanya, gawin mo. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Pero, sir, mali po yata yung pinapagawa niyo. Sino bang boss? Kayo po. Ako naman pala eh. Ba't ka naman isipin? Bago ka lang, di ba? Oh, hindi ka ba? Hindi yung pangalan mo. Gawin mo yan. 7 p.m. Magkita tayo mamaya. Mag-meeting tayo. Aalamin ko kung ano yung kung nagawa mo yan. Tanungin mo na lang kay Santino kung saan tayo mag-meeting. Oh, sige. Kung nga yung sinasabi ni Pastor, dito sa Maynila, ang daming corruption, ang daming bad influence. Ay ito sa harapan ng Panginoon eh. DJ Tong Ayos. Tagal naman din. Ayaw! Sayaw, sayaw! Eban, eban! Pakasaya muna tayo. ha? Maraming babae dyan. Santino, kung ano man ang Kita mo ba yung nakikita ko? Tingnan mo naman! Mukhang businessman mayaman! Kaya mo din! Si Marvin, napapatayo na! Hindi gala ako sa mga pasensya na nga, pero mag-gala ako sa mga Choose mo si Kwenta Karaman. Tagal pala eh. Ilaw daw. Ilaw sa Kala ko meeting na yung pinunta ko doon. Ang daming babae ko, nalulunod ako. Sinaulo. Lapit pala yun. Hello? Hello, Felipe? kuya! Oh, Kuya, ano na? Kailangan ko po ng pera pang project ko.
nanay, hindi ka ba niya binigyan? Hay nako kuya, ilang araw nang nasa mga kumalat na si nanay, nagtutokits. Ang bira naman niya si nanay, oh. Kuya, kailangan ko ng pera, ayoko bumagsak. O sige, Jennifer, magpapadala ka agad. Hintayin mo. Hello, ate. Hello? Oh. Tol, Ano naman yan? nakakahiyaman pero may pera ka ba dyan? Ano ba naman yan, ate? Ano ba naman yung problema mo? Hindi na kasi nagpapakita sa akin yung asawa ko eh. Hindi nga rin nagpaparamdam. Wala nang panggatas at pang-diaper yung anak ko. Baka meron ka doon o kahit okay lang. Abay, ate, hindi ka na problema yan. Hindi ko na obligasyon yan. Abay, tinatasan mo na ba ako ng boses ngayon? Ay, hindi mo po, ate. Tandaan mo, Madaling usap. ako ang tumulong sa'yo. At saka, di porkit nandyan ka na sa Maynila ha, pagmamayabangan mo na ako. Tandaan mo ito, dito ka pa din sa baryo natin nang galing. Tandaan mo yan, sa'yo na ang pera mo! Hello? Hello? Pinatahay ko yung pera rito. Ito nila alam, nahihirapan ako dito sa Maynila. Sayaw. Tingin mo, pera. Bakit sumayaw ni Mel? Ibe! Parang sama yan. Yes, si boss. Nakita ko ba sa'yo kagabi? Ano ba kung Meeting yun. Masayang meeting lang yun. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Nabalitaan ko sa mga katrabaho natin, hindi mo sinunod yung sinabi ko. Hindi ko nga po talaga ginawa siya. Bakit di mo ginawa? Di ba sabi ko, manipulahin mo yung pera para malaki ang kita ng kumpanya natin. Ano nangyari? Hindi ko nga po talaga ginawa siya kasi nga po mali po yun. Panlalamang po yun sa kapwa-tao. Saka hindi naman po kasi yung turo sa Biblia na tayo ay manglamang sa kapwa. Dapat tayo po ay fair. Tingnan niyo po yung sale natin sa tumaas nga po. Saan? Saka yung kliyente natin yung mga kliyente natin naging maayos po yung pakikitungo. Ayan po yung resulta, sir. Oo nga, ano? Paano nangyari to? Ito pa yung Diyos na sinasabi mo. Kaya pala lagi ka nagpapaalam tuwing Sunday. Pasensya ka na, minamalat ako ha. Yung pagsasayaw ko kasi. Salamat. Kung yan ang panindigan mo, yan ang tingin mo tama sa Panginoon. Sige, gagawin natin yan. Elvis na Elvis. Nanindigan ka raw sa Diyos mo ah. Galing mo ah. Tumaas nga yung kita ng kumpanya natin. Wala yun, ginawa ko lang naman kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. At nga pala, nagpasa na rin pala ako ng resignation, mag-i-resign na rin ako dito sa kumpanya. Nga pala, tawag dun, bago man lang sana ako umalis, yung paalala ko sa inyo ay tinuro ko sa inyo na kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa Panginoong Sus na ako. Hindi sa makubuti. Ano yan? Hindi natin kalimutan. Kaya sana sinapalatayanan yung Panginoong Sus. Real ka. Pabuti yung magtrabaho rito. Taway siya. Gibe! Yes, sir. Kanina ba ako tawag sa'yo ha? Inuulit ko, bingi ka ba? Joke lang. Ano yung naririnig ko kanina sinasabi mo kay Santino at kay Rogelio? Mag-resign ka na raw. Totoo po yun, sir. Mag-resign na po ako. Bakit? Anong dahilan? Sa tingin ko po kasi, sir, hindi po ito yung kalooban na trabaho para sa akin. Sayang naman. Ang posisyon ko, nakikita mo to, maliban sa mukha kong gwapo, bibigay ko sana yung posisyon ko sa'yo kasi nakitaan kita ng katapatan sa kumpanya natin. Pero bukas sa desisyon mo,
hindi na kita mapipigilan dahil umpisa pa lang naninindigan ka na sa Diyos mo. Salamat. Napakinggan ko ang pag-share mo ng salita ng Panginoon. Nakilala ko ang Panginoong Yesus bilang isang tagapagligtas. At ang aking dalangin ay pagpalain ka kung ano yung sinasabi mong kalooban sa iyo ng Diyos. Pastor Miguel. Nay! Jennifer! Jennifer! Nandito na si Kuya! Nakawin na ako galing Maynila! May dala akong pasalubong pansit! O anak, dito ka naman Nay! na! Kamusta po kayo? Okay naman, ikaw kamusta ka? Okay naman po. Alam mo anak, buti makarating ka na. Ako ay nagpapasalamat pala dahil sa tulong mo, ang ayong kapatid ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Mabuti naman po. At gano'n din yung isang kapatid mong ate mo, nakabukod na ngayon sa atin. Kasama na niya ang kanyang asawa. Diba? Amen. Salamat dahil kahit sana mapatawad mo rin ako. Dahil ikaw yung sinaalang-alang ko para magtrabaho sa Maynila. Pero kahit gano'n, nakita mo naman nagkaroon ng magandang dulot. Wala po yun, Nay. Alam niyo po ba, habang nakikipagsapalaran ako sa Maynila, doon ko napagtanto at tinanggap yung kalooban ng Diyos sa buhay ko na magsuko ng buhay. At alam niyo po ba, Nay, habang nakikipagsapalaran ako doon, at na-experience ko yung mabubuti at masasamang pangyayari sa buhay ko, yun po ay para sa ikabubuti natin. Mabuti naman anak. At nagpapasalamat nga ako sa Panginoon dahil meron akong isang anak na nagpapatuloy na matuloy. Magandang araw po, Pastor. magandang araw. Pastor, nakakasita ko po dito sa inyo. Gusto ko lamang po sana kasi humingi ng sorry. Dahil iniwan ko po yung gawain dito sa probinsya. At pinili ko pong makipagsama sa Maynila. Pero Pastor, kapag sobra. Dahil sa mga payo niyo po sa akin, yun po yung baon-baon ko habang nakikipagsapalaran ako doon. At nanindigan po ako, Pastor. Dahil kinip ko po yung salita na sinabi niyo sa akin. Inanindigan ko po na hindi gawin yung mga mali doon. Kaya, totoo nga, Pastor, no? Ang daming opportunity sa Maynila, pero hindi siya masaya. Hindi siya masaya, kaya nga na-realize ko lang na mas masaya pala maglingkod sa Panginoon. Kaya nandito po ako ngayon, Pastor. Gagawin ko po at susundin ko pong maglingkod sa Panginoon, kaya po ko bumalik dito sa baryo natin. Amen, Brother Ibe. Kalooban ng Panginoon ay ginawa mo lang.